Hello, 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 mga kaibigan. Ang oras po natin sa buong kapuluan, ganap na alas 10 ng umaga. Narito na po kami. Magandang umaga. Bulacan, Metro Manila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Davao City. Magandang umaga, Cagayan de Oro City, Cebu City, General Santos City, Malaysia, Bansang Hapon, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat saan man dako sa mundo. Nandito na kami, lalo dyan sa Middle East. Ay, ingat kayo riyan. Sana babaan kayo ng banal na Espiritu Santo ng ating kamahal-mahalan nag-iisang Diyos Ama sa langit, at nang sa gayon ay babalik sa dati ang sitwasyon, mapayapa, masaya ang mga tao sa kapaligiran. Okay, katropang kulog, bumati ka muna sa ating inaakalang mga tunay na kaibigan. Okay, magandang po, Bansang Pilipinas. Lain kayo manggig mula Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa buong mundo. Sa lahat ng ating pong mga kaibigan at maging hindi kaibigan, magandang umaga pa rin. Huwag kayo mag-alala. Dahil sa umagang ito, makakasama niyo muli ang tandem ng batikang mga mandirigma sa larangan ng pamatayan, psikolog at bigla. Ito po ang inyong akong lingkod, Archie Lorenzo Jimenez alias Kulog, kapartner po ng ating kasama na Freddy Alakdan Kidlat Velez. Magandang umaga din tayo, partner. Okay, magandang umaga. Hoy, kasamang Kulog, alam mo ba na inanunsyo na ni Pangulong Marcos na simula March 9, yan 9, mga katropa at kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti dahil magandang para March 9, ang mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Executive Department ay magpapatupad ng 4 na araw na linggo ng trabaho sa gitna ng inaasahang pagkagambala sa supply ng langis na dulot ng sigalot sa gitnang Luzon. Oh, pare Goy, ano masasabi mo rito? 4 na araw na lang ang magiging trabaho, ha? Okay ka ba rito? Pwede. Sangayon tayo sa para makatipid. No? Ayun, oo. Ito lang pangunahing dahilan kung bakit iniiklian o binabawasan ang working days ng ating mga kawani o mga Ayun. para makatipid. Dahil Ayun. mga opisina, mga tanggapan na talaga namang todo-todo sila sa kanilang ginagawang aircon, di ba? Hindi naman makakapagtrabaho ng walang aircon. Yung mga bumibiyahe ng mga sasakyan, vehiculo na minsan hindi naman naiiwasan talaga na nagagamit pagpunta sa mga mall. Pagka namimili yung si madam, iwas din yun. Oo. Okay, maganda yung panukala ng ating Pangulong BBM na iklian ang araw ng trabaho. Ng pasok. Oo. Kaya lang, iyon. May mga disadvantages din yun. Alam mo, kasi, siyempre, sa dami ng mga mamamayan na humihingi ng serbisyo ng ating pamahalaan, hindi sumasapat yung 4 na araw. Totoo talaga yun. Kasi ito, kakat ko muna yung sinasabi mo, katropang Kulog, yung kasing mali kasi ang mga pamamaraan ng gobyerno sa pagtulong sa ating kapwa. Kasi inaabot-abot nila yung ayuda, bawa linggo-linggo o buwan-buwan.
Hindi kasi dapat ganon. Dapat katulad ng plano ni Pangulong Marcos Sr. nung araw. Kasi yung, pare, siyang matandang Marcos kasi, naging kaibigan ko yon dahil ano yan, yung madalas sa bahay ng lola ko sa Malolos, nagkakausap kami. Iba ang gusto nila talagang, meron na silang plano nung araw kung paano bibigyan ng tulong ang tao. Lahat ng mahihirap, bibigyan ng tig 1 milyon para pang negosyo. Yung isang bagsakan lang. Ngayon, pag yung 1 milyon na yon, hindi mo na ipalago, hindi mo na maintain para sa isang negosyo, problema mo na yan. Basta binigyan ka na ng puno. Ganun kasi pare, dapat ang ginawa ng ating pamahalaan. Hindi yung para silang namimili kasi ng boto ang ginagawa nila eh. Hindi tama. Kaya ngayon, paano ngayon? 4 na araw na nga lang, maraming nanghihingi ng tulong, talagang kakapusin yun. Ganun dapat. Di ba? Mali. Mali. Yun naman sinasabi mo bakit na tungkol sa 1 milyon, bawat isang mamayan, tama yun. Yun talaga ang nakaprograma noon. Kaya nga yun yung divine wealth na tinatawag. Diba? Yung divine wealth ng mga Marcos. Sa mamamayan. Ngayon, tama yung sinabi mo, pagka binigyan tig 1 milyon, hindi mo napalago at naubos mo, dapat doon, yung batas ng mga incheck, ganito yun. Ang batas ng mga incheck, pagka ikaw ay tinulungan nila hanggang 3 beses na tinulungan ka para lumago, umangat ang negosyo mo, at hindi mo napalago, iuwi ka na, tatapon ka na ulit sa isla nila. Ganon nga. Ganon ang plano noon, pare Goy, nung panahon ni matandang Marcos. Ganon ang plano. Sabi niya, kaya pare, ang laki ng dami ng sa akin, dami ng binigay sa akin dokumento pare para ipapamahagi ko sa yung dokumento ko na yun ang nagtaka ko na wala. Ipakita ko pa, natandaan ko pa yun, pinabasa ko pa kay Manny de la Cruz nung araw yun yung mga dokumento. Ito, nagulat nga siya. Bakit ako pinagkatiwalaan na gano'n? Kasi alam nila pare na hindi ako ganid sa pera. Hindi ako namamanginoon. Ganon. Kaya nga noong ang kumandidato, senador siya nung araw si Bongbong Marcos Ako yung tagapagbigay ng mga na pinakiusapan ako na yung hindi naman binibili yung mamamahayag. Basta lahat ng mamamahayag na mag-cover, pare, binabibigyan sa akin ng tiga-tigilawang libo. Parang lang, hindi naman yun, kumbaga sa pakonsuelo lang pare, dahil sila, tiga-tigilawang libo pare, binibigay ko. Yun, nung nagkaroon ako ng konting na hindi ko na kayang gawin yung trabaho, ibinigay sa iba. Doon pare nangyari, ang tigli-500 na lang ang naibigay. Ay, nung nailipat, yun, tigli-500 na lang pare nabigay. Sabi ko kay tumawag sa akin yung executive ni BBM. Sabi ko, ewan ko, di ko alam. Basta ako, nakita niyo naman kung magkano pinabibigyan niyo, naibigay ko naman. Wala namang reklamo. Yan ang hirap pare, yan ang sinasabi ko. Kapag hindi ka tapat sa iyong binigay na trabaho, yun, doon pare, yan ang korupsyon na sinasabi. Ayun pare, pansamantala, pinagbabawal din ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng mga hindi kinakailangang paglalakbay sa ahensya ng gobyerno. Kabilang ang study tour, team building activities, at mga pagpupulong na maaari namang gawin online. Di ba? Tama yun? Mahirap. Kasi katulad nila pare. Ako nakausap naman. Bakit ba ganda-ganda naman dito sa Bulacan? Marami naman tayong magagandang lugar na pwede pagdausan ng totoo yun. Di ba? Dito tayo. Bakit tayo dumadayo pa? Anong dahil? Yun nga pare ko
Oo. Baon. Baon. Ang sabi kasi kapag ka malapit lang, sakit na natin yung mga Pilipino na Ah. sa bahay. So, Ah. hindi na bumabalik, tangay na yung baon niya. Yan ang mahirap po. Totoo lang, sabi ko nga, bakit kako yung ating mga lingkod bayan bakit hindi nila binigyang buong suporta ang ating ang lalawigan ng Bulacan. Napakaraming mga tourist spots dito, pare Goy. Napakarami. Bakit hindi nila inano ba yung bang trabahuin ang gusto na magiging maganda, yung bang may pagmamalaki talaga sa iba't ibang bansa. Para pagpunta nila rito, wala na silang pupuntahan. Hanggang Bulacan lang sila. Sa Bulacan lang pare, daming maiikot na magagandang lugar. Ang pangit lang dito yung mga nanunungkulan eh. Sa totoo lang. Yun. Diba? Oo. Kasi kung maganda ang mga pamamaraan, ang pamamalakad ng mga nanunungkulan sa atin dito sa lalawigan ng Bulacan, ang dami natin mahihikayat ng mga dayuhan. Totoo yun. Oo. Oo. Hindi na tayo dapat makilala na tayo ay dumadayo pa sa ibang mga bayan, ibang lalawigan, at ibang bansa para lamang magdaos ng ating mga yung tungkol ba sa trabaho o sa kape ng katawan. Baka kape ng katawan yan. Gusto nila ng diba? Yung nga, oo. Nagtataka talaga ako dahil ang ganda-ganda, ang daming magagandang lugar sa Bulacan para maging maipagmalaki natin. Marami. Dahil pinasabi nga, pinagpala nga ang Bulacan eh. Pero yung sinasabi nilang pinagpala, hindi naman nila pinagpapala. Oh, di ba? Ang nangyayari, hindi pinagpala. Oh, ano? Ang ginagawa nila, pinapala nila. Kaya pala pumatag, pinala ng pinala. Kaya pumatag, kaya madali na tayong bahain, pinatag eh. Yan ba sinasabi niyo pinagpala? Hindi pinagpala. Pinapala. Ay, nako. Ay, wag naman sana pare. Wag naman sana nilang isama sa pagpapala nila yung bundok ng Tiros Marble. Delikado pag tinibag nila yon nako po, siguradong kahit na napakabubuit na bagyong papasok kaya babahain ang todo ang Bulacan. Iyon na lang ang natin, sinasandigan nating bundok yung bundok ng Tiros Marble. Kaya nga binigyan tayo pare ng napakaganda, napakamahal na bundok pare ng Diyos. Sa totoo lang pare, ang Diyos napakabait sa Bulacan. Isipin mo, ang pinakamahal sa buong mundo na marble, nasa Bulacan. Kaya lang ginawang bundok para magiging tagasangga pare ng malalakas na hangin, malalakas na ulan, para kaya hindi pwedeng tibagin. Kapag tinibag mo, parang sinabi mong nagpagpakamatay na kayo. Di ba pare, nung buo pa yan, nung buong-buo pa yung pare, buong-buo pa yung Tiros Marble pare na yun, hindi binabaha ang San Miguel, hindi binabaha ang San Rafael, hindi binabaha ang San Ildefonso. Pero pare, nung nabiyak, 1/4 na pare natanggal dyan sa bundok na yan. Yung 1/4 na yun natanggal pare, nakita mo? Binaha na ang San Miguel, ang San Ildefonso, San Rafael. Di ba? Ano lang naman doon pare, ang binabaha lang mga mamamayan, di ba? Oo. Hindi. Ito naman, yung mga nanunungkulan, binabaha din. Kaya lang pera, bumaba sa kanila. Ayun. Kailangan kasi pare bahain. Kasi pag hindi pare sila binaha daw, paano nila lalapitan yun? Paano nila tutulungan? Ganon.
ginagawa nilang excuse yan eh. Oh. Totoo yun. Yan, lumabas kayo dyan, napakadaming nakapila dyan. O kung hindi ka pa naman talaga hindi mo, kailangan mong papilahin yung mga tao na yan. Oo nga. Ang mga taong yan, na hindi nangyari dito sa kasaysayan ng Bulacan. Noong araw, walang ganyan. Okay, Margoy. Okay, bago natin pagpatuloy yan, ang oras natin mga kawika, katropa at kaibigan, sa buong kapuluan ay ganap na 16 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Nandito pa rin kayo sa palatuntunang kulog at kidlat, ang tagapaghatid ng mga boses ng bayan at mamamayan. At bago tayo magpatuloy, isa mo nang patalastas. Gusto mo bang maging maganda ang iyong pananghalian? Ang iyong mga merienda? Ang inyong pagliliwaliw sa gabi? Nako, meron tayong lugar para dyan. Alam mo ba, katropang kulog, ang Tiara Filipino-Italian cuisine ay nandiriyan na sa siyudad ng Malolos, nandoon sa Vista Mall, sa ground level 1 ng Malolos City. Sumugod na kayo pagdating sa gabi. Ang gaganda ng mga performers, mga live performers, magagandang musika ang inyong maririnig. Lalo na kapag mabisita namin yun, matimpuhan yung nandoon kaming dalawa ni Kulog. Nako, matutuwa kayo, masisiyahan kayo sa mga awiting magpapagising ng inyong damdamin ng inyong mga nakaraan. Dahil puro magagandang awitin ang lamang ang aming alam ni Katropang Kulog. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Presyo ng diesel, pinangangambahan ng Department of Energy na umabot sa mahigit 80 hanggang 90 ngayong buwan ng Marso. Nako! Kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East, nangangamba ang Department of Energy na baka umabot ng mahigit nga 80 hanggang 90 ang bawat litro ng presyo ng diesel ngayong Marso. Anong masasabi mo dito, katropang kulog? Talaga, yan yung bagay na yan sa mga kidlat, ito lang, may pagkakapuri ko talaga. Sa ngayon, may pagkakapuri ko ang kasalukuyang administrasyon, ang Pangulong BBM. Sa gitna ng presyon na ganyan, yung pressure na kanyang dinaranas ngayon, patuloy siya sa pag-iisip ng mga pamamaraan kung papaano na masustinihan ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan sa ng pagpapanatili ng mababang presyo ng ating mga pangangailangan, lalo na at gasolina. Kaya sabi niya, hihilingin niya na babaan ang yung tax yata, yung inaano. Sinabi pa niya, tatanggalan daw ng taripa. Ano ba yun? Para nang sa ganon, yung mga mamamayan, unang-una kasi sa puso niya tisipan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi natin naramdaman sa mga nagdaang mga naging leader ng ating bansa, maliban doon sa kanyang ama. Diba? Maliban sa kanyang ama, wala na ako naramdaman na kasing katulad nila na may damdamin na talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa mamamayan. Correct. Ngayon, kasamang Kulog, ay kidlat, pinaliktad mo. ang ano natin, ano ba ang dahilan? Bakit nagkagulo-gulo itong mga taong
itong mga bansang ito, yung Iran, Israel at ang US. Ano ba Thailand? Ano ba pinag-ugatan nito? Yung isa pa rin, yun ang magiging ano natin mamaya. Oo. Sige, oo. Yan dapat may paliwanag natin sa ating mga taga-subaybay. Ano ba pinag-ugatan ng lahat? Yun. Oo. Gulo-gulo. Bakit pati yung mga ibang bansa ay natatama? Bakit ba? Ano ba dahilan? Yan dapat maihatid natin. Yun ang dapat nating malaman. Oo. Yun. Dahil ano pare, mabigat na eh. Kumbaga sa masakit sa, lalo na sa mga namamasada. Ayon nga kay Abad pare, mas malubha umano ang alitan ngayon ng United States at Iran kumpara sa nangyaring digmaan ng Russia at Ukraine na nakaapekto rin sa presyuhan ng krudo sa world market. Yun, ganun. Kaya sabi nga niya, ayaw kong mag-project pero ito'y mas masama pa doon kasi dito, Middle East ang pinag-uusapan. Ayon pa ni Abad. Binanggit din niya ng opisyal ng DOA na matapos tanungin ni Erwin Tulfo, chairman ng committee, tungkol sa magiging epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa presyo ng produktong petrolyo. So, ibig sabihin, pag hindi po tumigil itong bakbakan na ito, maaari talaga na malaki ang posibilidad that within this month, tayo po ay talagang pagdusahan natin ang pagtaas ng mga presyo ng langis na yan. Noong ang nakaraang March 6, di ba? March 6. No, di ba? 90 per liter ang itinaas na diesel at ang gasolina naman ay 80 yata ang itinaas noon, di ba? 80 per litro. Ganun. Ba, kung tuloy-tuloy ito, paano mangyayari niyan? Kung magtutuloy-tuloy. Grabe ito. Talaga pa, katamang gitna. Yung bagay na yan, automatic yun eh. Ever since, basta nagkaroon ng sigalot o naging problema sa Middle East, automatic yun, nagkakaroon ng pagtaas ang mga produktong petrolyo. Sa bagay, nung araw pa yun eh, di ba? Nung araw pa yun eh. Kasi nung unang 3 araw, di ba? Nung unang 3 araw lang, nagtaas ang gasolina. Di ba? 7 piso mahigit kada litro. Tapos 15 mahigit naman kada litro ng diesel. Tapos noong linggo, Martes at Tres nga pala, nadagdagan ng 1.90 kada litro ang presyo ng gasolina at 1.20 naman kada litro ng diesel at 1.50 naman kada litro ng kerosene. Nako, di ba? Ayun, nako, kung magkakototoo yung nako naman, wag naman. Alam mo, kasamang kidlat, ang nakakatakot na eksena na magiging kahahantungan niya yung ang ating ekonomiya. Oo. Laki ang epekto niya kasi pagka nagmahal ng gusto ang bilihin ng petrolyo, siyempre lahat ng pangunahing bilihin tataas din ang presyo niyan. Paano ngayon ang ating mamamayan na isang kahig, isang tuka, minsan yun. Hindi pa tumutuka. Oo, hindi pa nakakatuka. Paano ngayon? Diba? Hirap pa. Mga negosyo, mga negosyante, siyempre, ang mga manggagawa, magdedemand yan para taasan ng kanilang sweldo. Oo, natural yun. Oo. Diba? Hindi malayong mangyari yan. Kasi ang mga samahan ng mga driver, ng mga super, hinihingi na sila ng taas. Presyo ng pasahe. Oo.
ang kukuha. Ang ating mga riding public, no? Ang mga empleyado na mamamayan na may karamihan, marami pa rin sa ating mga empleyado ang underpay. Hindi, Oo. Hindi, marami talaga. Talaga, oo. Hindi nasusunod yung minimum wage na ipinangangalandakan na ipinapalabas sa mga TV, binobroadcast sa radyo, sinusulat sa dyaryo. Hindi lahat yun. Oo. Kaya pare naman, sinabi na nga tataasan na sila eh. Ano, gusto mo pa bang tuparin yun? Sinabi na eh. Pinangakuhan ka na eh. Ano, gusto mo pa tuparin? Ay, nako. Totoo pare, grabe na talaga ang sitwasyon natin ngayon. Dahil pare, alam mo ba, totoo yung sinabi mo, ang ating ekonomiya, bumagsak na pare ng stock market ngayon, ay bumagsak na ng husto. Ang Standard and Poor's 500 at Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotations, bumubulusok na pare pababa. Habang tumataas ang langis sa pinakamataas na antas. Di pare? Isa pang magpapahirap sa atin dyan, pare. Alam mo ba kung ano ang mas lalong magpapahirap sa atin? Ano? Di itong mga negosyante. Oo, yun. Talaga, oo. Magsasamantala naman yung mga... Karamihan mapagsamantala. Tuwan-tuwa nga sila pag may nangyaring ganyan eh. Totoo yun. Lalo pa nga may mga nakapondo sila, may mga nakatago sila sa kanilang mga yun ang pagkakataon nila para kumita ng limpak-limpak. Totoo yun. Baliktad kasi ang isip nila eh. Dapat ngayon ang pagkakataon nila na yung kanilang yaman, ibalik naman nila sa kapwa-tao dahil taghirap eh. Kasi wala sila yung ganon, wala sila nung kasabihang share your blessings, wala silang ganon. Ayaw nilang malugi. Di ba? Parang ano lang pare yan, di ba? Kuryente, PLDT, tubig. Lahat pare, di ba? Kaya pag may problema sila, magtataas sila. Yung bang ipagagawa nila sa kanilang kumpanya, sa kanilang problema, kukuhanin ngayon sa taong bayan. Magdadagdag sila ngayon ng presyo. Di ba? Ganun ang ginagawa eh. Ganun pare mga negosyante. Bakit ganun? Bakit walang yun lang, maputulan ka pa rin ng internet, bayad ka. Minsan pa rin, naputulan ka ng internet dahil merong mga nagnanakaw ng kable, merong nadadamay pare ang natin, internet. Tapos hindi ka agad magawa dahil malaki naging pinsala, 1 linggo tayong walang internet. Buo pa rin ang ating babayaran. Di ba? Ganon din sa kuryente. Pag may problema sila, ilang araw tayong may brownout, minsan blackout, hindi tayo nakagagamit ng kuryente, buo pa rin ang ating babayaran. Di ba? Taas pa. Di ba? Totoo yan. Katulad yan. Negosyo nila yan. Di ba? Ang mangyayari sa kanila, tuloy nilang servisyo nila. Ngayon, ang servisyo nila, may masira sa mga gamit nila. Abay, anong kinalaman namin doon? Kaya nga, ganun dapat eh. Oo. Bakit diba? Kami, pati mga consumers, ay sinisingil nila sa sira ng mga kagamitan nila na sila naman, doon naman sila kumikita at doon na sa servisyo nila. Payag ako pare na magbayad. Mga ulo na nila ang nasira, dapat yun ang bayaran na lang natin ang bayaran. Di ba? Ganon dapat eh. Yung bang sila, yung mahalin nila ang kanilang
mga ang mamimili ang tayong mga kanilang mga kliyente, dapat ganoon. Pag may problema, mahalin nila. O katulad ng sinabi ko nga, pag naputulan ng internet, pag dapat ilang araw na bawasan sana 'yon, di ba? O awasan, o bibigay ka ng 2,000 o 1,005 ka na lang dahil 5 araw kang walang internet. Ganon dapat ang ginagawa eh. Ito, grabe. Tama mga negosyante talaga. Wala. Sa ngayon nga lang pare, yung oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan, ganap na 30 minutos makalipas ang 10:00 ng umaga. Di ba? Ganun lang sa mga negosyante nga lang pare ngayon. Nakita mo, halos wala na tayong makakaing mga sariwang pagkain dahil lahat may mga ineksyon, may mga pamamaraan para hindi magmukhang matagal na, hindi magmukhang bulok. Di ba? Kita mo yung mga mukha nila, mukhang bulok na. Nakakapagluwa pa rin nila, di ba? Di ba? Grabe na. Katakot ng mga sakit naglabasan ngayon. Nung araw, wala pa naman yung mga karne na yan. Wala pa nga yung isda. Ganun, nung araw, ang kinakain ng tao ay gulay lang at saka prutas. Narito mo pare, pag naghahain sila, marikita natin sa mga pelikula nung unang panahon. Mga prutas at saka gulay lang pare ang nakalatag sa Tama ang tao, maabot ng 2 taon. 200 taon. Ganun, pero ang lalakas, di ba? Tsaka ang tatalino. Matatalim ang kanilang mga pag-iisip nung araw nga, di ba? Sabi nga ng lolo't lola ko, matatanong sila. Hindi sila tapos pare, pero ang tatalino nila, ang gagaling mag-English. Parang mga kano. Dahil pare, iba ang kinakain. Ngayon kasi, ang kinakain ngayon, iba na eh. Iba. Pampaiksi ng buhay, pampabobo. Ganun pare ang ngayon. Bukod doon, mga instant kasi ngayon ang uso eh. Yun. Instant. Instant noodles. Sa mga politiko, instant money. Yun ang pinaka-paborito nila, yung instant money na yan. Yun talaga ang kapaligiran ngayon, ang nagiging trending ngayon sa buhay natin. Ang tao kasi nasa Biblia naman kasi yung pare. Darating ang panahon, ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Yun, totoo yun. Maibigin sa kanyang sarili, kaya naman ang kanilang papanginoonin ay ang salapi. Salapi, yan. Yun ang Panginoon nila eh. Karamihan ngayon, Panginoon nila, salapi. Dahil pag tinanong mo lang sa mga interview, kung ikaw, kung merong kang, ano ba ang pinaka-pangarap mo sa buhay? Ang magkaroon ng maraming pera. Yung karamihan ng sagot yun. Wala pa paring sumagot na katulad ko nung araw nung tinanong ako sa isang pagtitipon o ano ang pangarap ko. Napahayaan mo ang sagot ko. Ang pangarap ko ay kakain ako 3 beses sa maghapon. Di baling wala akong pera. Ako lang pare nakasagot ng ganon. Kasi karamihan pare gusto talaga magkamal ng pera eh. Nung tinanong naman ako, ano ang pangarap mong maging katuwang sa buhay? Karamihan pare, siyempre sasabihin, siyempre gusto ko yung mayaman para yayaman din ako. Pero ang naging sagot ko pare, gusto ko yung pinakamahirap ang aking makatuwang sa buhay, makasama sa buhay para ako makatulong. Kasi kung mayaman siya, wala akong may tutulong. Ako ang kanyang tutulungan. Yung pare ang mga magagandang sagot. Sabi naman kasi pare, pagka tinanong ano ang pangarap mo sa buhay? Isa lang naman ang pangarap natin mga tao.
ang tao, talaga kung tutusin, kung matino ang pag-iisip, isa lang ang pangarap. Pangarap Oo. na mararanasan ang buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang Yun. Yun. Oh, hindi pa naman pare natin na ano, malalaman pare natin yung mabuhay na walang hanggan pag tayo namatay. Kaya nga, paghandaan dapat yung buhay na walang hanggan. Kasi pag hindi mo pinaghandaan, baka pag namatay ka, hindi tayo magkita-kita doon. Kailangan pare magkita-kita tayo. Kaya dapat maging mabuti tayo. O yun. baka mamaya, ako nasa elevator, ikaw nasa escalator. Di tayo, di ba? Ganun lang yun. Yun ang dapat na maging pangarap ng bawat isa Oo. dito sa mundong ibabaw. Kasi Dapat, totoo. Yung nga pare, palagi ko sinasabi, paghandaan natin yung buhay na walang hanggan. Kasi totoo yung pare. At saka yung magdasal, pag lagi tayong magdasal, huwag tayong magsawang magdasal. Yung magpasalamat, pagising sa umaga, uy, nagising pa ako, buhay pa ako. Lord, maraming salamat. O, di ba? Bago matulog naman, nakakain ka ng kahit na hindi masarap ang pagkain. Oy Lord, maraming salamat sa mga biyayang ibinigay mo. Sana wag mo naman pagsawaan kami bigyan lagi ng ganon. Di ba pare, masarap yung magpasalamat. Tsaka wag tayong maging katulad pare no naging yung isang akala ko'y kaibigan. Tinulungan ko pare yun, no? Tinulungan ko. Pare, binigay ko lahat sa kanya, kaliwat kanan, tinuruan ko paano mabuhay ng matino. Abay pare, nakita mo pare, nakasalang na yun. Kikita na dapat ako pare, niloko niya yung negosyo ko. Inangkin pa, kanya na raw. Ayun, hindi pa nagsawa pare. Oo na, parehistro sa pangalan niya, 2020. After 5 years, dapat tapos na pare, hindi pa. Pinangatawanan talaga niyang kanya yung negosyo. Ang kapal ng mukha, grabe. Pare, nasa radyo ng bayan pa lang ako noon. Kasama ko yung aking best friend. Pinag-usapan na namin yun. Para pag nag-retire kami sa radyo ng bayan, gagawa kami ng maliit na negosyo. Dahil siyempre, pamamahayag ang negosyo natin. Ang ating trabaho, pamamahayag din ang gagawin nating munting negosyo. Yung pare, pinag-usapan namin, ang tagal na pinag-usapan, pare, nung lutong-luto na, iba pare ang kumain. Grabe! Ang kapal ng mukha. Pinapakain niya sa pinangalandakan doon. Yun, isipin mo yung ganun. Ibig sabihin, kaya hindi niya mabitaw-bitawan, kumikita siya roon. Sa katiwalian. Di bali sana pare, masaya ako pag kumita siya sa kagandahan. Hindi, alam ko pare, nagpa-imbestiga ako, pare, hindi niya ginamit sa kabutihan eh. Ginamit niya sa kawalang hiyaan, sa pangungulekta, sa mga illegal na pasugalan. Di ba pare, yun, isa yung pare ha, yung perang galing sa masama, pag ipinakain mo sa iyong pamilya, naku po, nakakatakot yun. Nakakatakot ang balik noon, nakakatakot pare. Nako. Yan tinatawag na karma is real. Ang karma kasi baka naka-traffic lang minsan. Yan, sagad-sagad yan. Kaya hindi dapat maging kampante yung kasamaan ng gawaing pang-aabuso. Yun. Talaga yan. Yun, totoo yun. Grabe. Ang mga nangyayari kasi ngayon, nangyayari din kasi noon sa langit yan. Oo. Sa panahon pa ng ating Panginoong Diyos, nangyayari din yan. Siyempre, oo. Kaya nga kaya nga binigay ng Diyos ang bugtong niyang anak upang makatulong di ba? Ang binabanggit ko kasi nagkaroon din ng
paglalaban noon sa langit sa Mm. pagitan ng Panginoon Diyos at ng isang anghel. Oo, selos. Selos nga. Yung inggit. Inggit eh. Doon nag-ugat lahat eh. Yung anghel na yun, biniyayaan ng halos kapantay ng Panginoon Diyos. Kaso, ang nangyari, nangibabaw sa kanya yung inggit, selos, Inggit. Oo. nagustuhan siya ang maging pinuno. Yun. Oo. Yung sinasabi nila pare na ang demonyo, si Lucifer, no? Si Satanas, pangit, may sungay, may pangil, may bunso. Hindi totoo yun. Dahil Hindi naman talaga pare, ano lang yung kumbaga sa illustration lang para maging masama. Ano pare yung imahe ng masamang tao kasi yon, ganon. Ayun ang ginawa nila. Pero ang totoo, nung lalangin ng Diyos, ng liban sa kanila, lumalang sila ng iba pang nilalang nila ito ng ayon sa kanilang wangis. Yes, oo. Totoo yun. Diba? Kaya hindi mo masasabi na si Lucifer, si Satanas, ganun kapangit, ganun ka. Oo. Pagka sinabi mo kawangis, nung gumawa, kamukha. Diba? Oo. Oo. Kaya yung demonyo, hindi po yan pangit o mukhang demonyo. Diba? Kasi hindi makakapang-demonyo yan kung pangit yan. Oo, hindi makapang-inganya, inganyo ng tao, hindi makapanghakot ng tao. Mag-ano pa ngayon, mag-ano pa pare yun, siya ang pinakagwapo, pinakamaganda, mag-aanyo pa ng ganon yun. Oo. O ikaw ba pare, kung sakasakali, may pangit na babae lalapit sa'yo, sasabihin sumama ka sa akin, sasama ka? Pangit? Siyempre, sasama ako kung matino. Hindi, pangit na Demonyo nga ang pagmumukha ng babae. Hindi. Kasi hindi naman ako pare tumitingin kasi sa itsura eh. Kasi, ano natin kasi pare, di ba, ang punto dito, kung ang si Satanas, si Lucifer, na tinatawag, pangit niya, napakapangit ng mukha, may sungay, may matatalim na pangil at may yun ba makakapanghikayat yun ng mga ibang tao na sumama sa kanya? Ikaw. Di syempre, hindi. Oo. Ano pa rin yung illustration lang ng ano yon, yung mga ginawa lang nilang ganun yon para sabihin na ganun ang pinakapangit na tao. Yung mga sana mukha lang, pero hindi talaga yun ang image niya. Hindi yun. Lang yun. Oo. Pero ang totoo, pinakamagandang lalaki siguro yan. Maaari, dahil anghel yun eh. Anghel yun eh. Anghel na sumama. Yung pare, napakarami. Nung bumaba pare nga siya sa lupa pare. Ayon sa Biblia, yung maraming anghel din pare nagbabaan kasi gusto nilang maging natikman ni Satanas. Hindi nila kaya dumami na sila pare, dumami kaya naging doon nga nalungkot ng gusto. Kaya sabi nga ng Diyos, pero di bale, darating ang araw na parurusahan naman silang lahat. Kaya nga sabi niya, kaunti lang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yon, doon muli ang panibagong buhay. Doon. Sana, pare, sa panahon na yon, magkita-kita pa rin tayo doon. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, pare, pag dumating na yung panahon ng paghukom, aagawin niya yung kanyang mga lingkod at dadalhin niya sa alakaan. Yun ang yung kanyang mga lingkod.
Ibig sabihin, yung hindi niya lingkod, siguradong lalangin na yun. Sigurado yun, no? Totoo yun, no? Yan, nabalik pare tayo dito sa digmaan sa Iran, pare. Yung katulad ng sinabi mo kanina, ano ba talaga ang dahilan kaya? Dahil mataas pare ang panganib na diskarte ng digmaan ng Iran eh. Para silang nakasentro pare sa isang pagtitiis at pagpipigil. Ano ba ang pinagtitiisan nila at pinagpipigilan, pare? Dahil ang postura kasi ng militar ng Iran sa isang lumalawak na salungatan sa Israel at ang US ay nagpapahiwatig na hindi ito nakikipaglaban para sa tagumpay sa anumang karaniwang kahulugan. Ito daw ay nakikipaglaban para sa kaligtasan at kaligtasan sa sarili nitong mga termino. Ano ibig sabihin pare nito? Alam mo ba, Ito ba ay politika? hindi. Kasama nga, Freddy. Ito, matagal nang pinupuna ang Iran. Pinupuna ang Iran na itigil na. Kasi alam naman natin lahat na mahigpit na ipinagbabawal ng isang bansa ang magpalakas ng kanyang puwersa sa pamamagitan ng nuclear. Yes, okay, oo. Yung mga military, pinagbabawalan na ang Iran. Huwag na nilang ipagpatuloy ang kanilang pagpapalakas ng puwersa sa mga bagay na ito. Dahil ito ay magiging banta para sa bansa. Diba? Matigas ang ulo ng Iran. Ang unang nag-retaliate, ang unang nag-init na nagpasabog. Ito ang unang-unang pagpapasabog. Ang ginawa ng Israel. Israel ng unang-unang pag-atake noong last year, June 13, kung hindi ako nakakamali. Na kung saan ay tinawag itong 12-day war ng sa pagitan ng Iran at ng Israel. Unang-unang umatake ang Israel dahil nga ayaw makinig ng Iran. Itong pagpapalakas nila ng puwersa sa nuclear at missile. Ngayon, gumanti naman ang Iran. Umabot nga ito ng halos 12 araw na palitan ng kanilang mga puwersa. Itong Amerika. Kaya natigil. After 12 days, nagkaroon ng ceasefire, nagkasundo na tapos after that, nung last year yun, June 20. Ngayon naman, pinipigil na nga itong Iran. Ayaw talagang papigil. Kaya ang ginawa ngayon, nitong Israel ulit, at nag-joint forces na ang US at ang Israel para pasabugin at targetin yung military camp at yung nuclear facilities ng matapos nga ito. Pero pati pala yung naval yung Iran dapat ay pabagsakin kasi powered by nuclear talaga lahat yung kanilang mga barko, yung missiles, yun ang tinarget ng US at ng Israel. At
So, dito ba't ganun ang ano nila, ano? Alam naman nila pare, sabi nga ng aking mga bubuit, ng ating mga bubuit doon, alam naman daw ng Iran, yung ambisyon nila na yan, ay magti-trigger sa direktang paghaharap sa Israel o US para sa isang digmaan. Bakit tinuloy pa talaga? Talagang, tama yung sabi mo, talagang talagang, iba ang ambisyon nila, iba. yung sa pag-atake na yun ng Israel at ng US, ang talagang tinarget lang nila pare ay yung kinaroroonan ng supreme leader nila. Oo. Leader ng Iran na ang pangalan ay si Ayatollah Ali Khamenei. Oo. Khamenei na siyang Mhm. leader ng Iran. Ngayon, doon sa nung na-target ito, talagang targeted. Napatay nga, deklarado napatay. Kaya lang nadamay Oo. yung kanyang anak na babae, Oo. doon sa pangyayari na yun. Ngayon, ito, ang Iran naman, gumanti. Gumanti naman. Talagang Oo. matindi ang ginawa naman ng Iran. Binomba naman ang Israel, dinamay ang mga base militar ng US Oo. sa Bahrain, Kuwait, Qatar, at sa Oo. sa United Arab Emirates. Yan. Oo. Dito pare, meron ding si tawag dito, yung Pangulo, no? Si Trump. Hindi. Sila talagang yun ang gusto nila, wasakin talaga. Yung facilities at yung mga missiles ng Iran. Yung Iran President ay may yung Iran President na si Masoud Pezeshkian, sisiguraduhin daw nila na may paghihiganti nila ang pagkamatay ni Khamenei. Sabihin, magtutuloy-tuloy ito. Dahil ipaghihiganti daw ang pagkamatay ni Khamenei. Ganun nga ang banta nila. Ngayon, maaari daw naman ang susunod, ayon sa balita ng Reuters at sa impormasyon na kuha ng CIA, na ang susunod na leader na ay magmumula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Baka yun naman daw ang doon manggagaling ang magiging supreme leader na bago ng Iran. At yan pare, yung tinatawag na yung pagpapalakas ng armas. Mulan nitong digmaan na ito. Kasi ayaw nga sumunod ng ayaw nang makinig, pinipigil na siya, ayaw ka. Parang ang North Korea. Diba? Ang North Korea ang ginagawa. Pero tahimik ang North Korea. Unlike sa Iran, na talaga alam naman natin na yung mga rebelde na katulad ni Ayatollah Khomeini. Diba? Diyan nagmula sa mga bansa na yan na may mga balak na manakop ng ibang bansa. At yun, yung ginagawa nilang pagpapalakas na yun ng puwersa, para sa kanilang balakin na sila ay makasakop ng iba. Yun ang balita na
sinasabi yung impormasyon na ating tinanggap. Oo. Nako. Malaking ano yun, malaking problema talaga pare dahil nako. Sana man yung kung sakaling yung bagong magiging presidente roon ay susunod na sa gusto ng US kung ang ano naman ng US ay para sa pangkalahatan naman dapat namang sigurong sundin. Dahil ang tayahan pare ng Iran ay nakasalalay pare ang ekonomiya. Oo nga. Yan. Pero yung sinasabi mong baka sakaling sumunod sa kagustuhan ng US at ng Israel, yung magiging bagong supreme leader ng Iran, mukhang malabo. Kasi doon pa lang sa grupong pagmumulan na sa panggagalingan nitong magiging supreme leader na to, ang pangalan ng kanilang grupo ay Islamic Revolutionary Guard Corporation, Corp. So, paano masusunod yan? Revolution. Diba? Mag-revolution. Ang problema natin dito, kung walang, katulad nung kasi, nung magyera, ang Israel ng 12 days, na magitan ng US. Ngayon, sino ang mga magitan dyan ngayon? Kaya alam naman natin na ang US lang ang may superpower. Yes, oo. Anong bansa ngayon ang makikialam para matigil wala. Na yan, di ba? Yan. Wala. Until na merong mag-concede, merong magtaas ng kamay na tama na, ayoko na ng tama na, tigil na, magkasundo. Yun. Yung ganon. Pero kung merong kasing sa aking nakikita, kung merong bansa na papasok pa rin dito at makikialam o mamamagitan, sabihin na natin mamamagitan, baka lalong lumala. Kasi ang mangyayari dyan, para manunulsun na lang. Manunulsun na lang yan. Totoo yun, Gano'n na lang talaga. Pakita lang ng Amerika na malakas sila, pero mas malakas ka din. Hindi, susuportahan kita. Mga gano'n. Maaaring, yun ang magiging sistema. Diba? Yun ang nakalulungkot. Unless doon sa both parties, yung sa tatlo na yun, meron magdeklara. Tingin na marami maapektuhan na dito. Diba? Magkasundo na tayo tatlo. Mga ganon. Ganun sana. Ganon. Pag yung pare, mangyayari naman yun, pag makikilam ng Diyos dyan, pag sinabi ng Diyos, tumigil na kayo, kapag talagang nakialam. Pero pag pinabayaan sila sa naging desisyon nila, dahil siyempre, dahil talagang ganun, pinababayaan ng Diyos ang tao kung paano mag-isip para sa kanilang sarili. Kasi ayaw ng Diyos na, kung gusto siya, kung gugustuhin talaga ng Diyos, isang salita lang niya, magiging mabuti kayong lahat. Kaso hindi Binigyan tayo ng sariling pag-iisip. Okay, paano ito, katropang kulog? Gusto pa na, marami pa sana tayong dapat na pag-uusapan at para maihatid natin, maibahagi natin sa ating mga bayan sa at mamamayan. Subalit, ubos ng ating oras. Kaya, huwag tayong magpapaalam, hindi pa alamante. Kumbaga sa ito, hanggang sa muli, sa susunod. Pwede tayo sa Martes sa Katropang Kulog. Sige. Okay, mga katropa at kababayan, sa Martes.
magkita-kita tayo. Hindi po ito babaya hanggang sa muli. Kahit papaano, sana, kahit papaano, nakapulot kayo ng konting impormasyon dito sa amin sa palatuntunang Kulog at Kidlat, ang tagapaghatid ng boses ng bayan at ng mamamayan. Sana, kung mayroon kayong mga gustong iparating, tumawag lang kayo sa aming mga numero, sa aming number. Sa akin, pwede kang tumawag sa 0956-837-4861. O 1 ba yun? O 9? Ako, mamaya sasabihin ko ang note kasi nakakalimutan. 614861. Yun. 0956-837-4861. Pwede kayong tumawag o kaya sa messenger ng Freddy Belez account o sa Freddy Belez account, pwede kayong tumawag sa mag-messenger kayo. Hanggang sa muli Freddy Belez, ang Kidlat ng Bulacan. Siyempre, kasama ko ang aking kumpadring Kulog na nagsama kami. Ang aming programa yung matagal na to, sa Congress pa ang aming palaging nung araw. Magkakasama kami sa DCME. 80s pa yata yun, no? 80s, late 80s. Kami sa DCME kami nung araw, Capital Broadcasting Center pa noon sa Quezon City, doon sa Muñoz. Doon kami yung gumagawa ng mga drama pa nung araw. Yun. Kaya sumikat yung aming palatuntunan nung araw. Sana ngayon naman sisikat uli. Okay, katropang Kulog, magpaalam ka na. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, ang pangalan ko ng ating partner na si Kidlat, Freddy Alacdan Belez, ang ating pong partner na walang kakupas-kupas dahil ang damit niya downy. Tayo po ay muling nagkasundo na magsama sa isang programa dahil po sa nakikita namin na medyo kulang na po ang mga mamamahayag na nagsasabi ng katotohanan. Yes! Kaya po kami muling nagdesisyon na muli namin buhayin ang aming tambalan, ang pamusong Kulog at Kidlat ng DCME noon. Ayan, kaya tandaan nila pare, wag silang masyado maging kampante dahil marami tayong mga investigador na umiikot diyan. Kapag nalaman namin na sobrang kamalian na yung ginagawa, siguradong dadaanan kayo ng dagundong ng Kulog. Pagkatapos, sisibaking kayo ni Kidlat. Kaya ingat po, ingat. Ito po, sana tangkilikin, suportahan, at lagi niyo pong subaybayan ang aming tunay na sigurado na maghahatid po sa inyo ng mga makatotohanan, makabuluhan, at kapaki-pakinabang ng mga informasyon. Siyempre po, ang inyong abang lingkod, Senior Latigo, Archie Menes, ang Kulog at Kidlat. Dito po. Okay. Hanggang sa muli. I love you. I love you. Love you. Love you. Okay, okay.